Blessed day to everyone! Kumusta po kayo? I hope and I pray na nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Today, ang title po ng ating daily devotion ay He Called You to Be Like Him. Basahin po natin sabay-sabay ang verse na matatagpuan sa aklat ng Marcos chapter 16 verse 15. At sinabi ni Jesus sa kanila, habang kayo ay humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Salamat po sa salita ng ating Panginoon. Nang maganap na po ang pagpako at pagkamatay ng Panginoong Hesus, nang ikatlong araw po, ay nabuhay na magmuli at pinuntahan niya ang kanyang mga alagad at hindi po agad sila naniwala sa kanilang nakita na siya ay buhay. Kaya kinausap niya po ang bawat isa. Nagalit po ito sa kanila nang ayaw nilang maniwala at muli pong pinaalalahanan ng dapat po nilang gawin. Dito po sa verse na ito ay makikita po meron pong pinapagawa ang Panginoong Hesus sa kanila at ito nga po ang ipangaral ang magandang balita. Kung ilalagay po natin sa panahon natin ngayon, katulad po ng kanyang mga alagad, pinapaalalahanan pa rin po tayo na dapat ay ipangaral po natin ang magandang balita. Ano po kaya ang mga pumipigil sa atin para hindi maipangaral ang mabuting balita? Sa akin pong nakikita, unang-una po dyan, ay natatakot ka na walang makikinig at maniniwala sa iyo. Pero pakinggan po natin ang sinasabi ng Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y isa sa iyo, ako'y iyong Diyos, tutulungan kita at aalalayan. Ang ikalawa naman po ay ayaw maglaan ng oras para sa pag-aaral ng Bible. Tingnan naman natin ang sinasabi sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. At ang ikatlo naman ay ang ayaw magtiyaga. Pero sabi nga po sa aklat ng 2 Timoteo chapter 4 verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pag sumikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ipinapaalala din po ng verse na ito na hindi po tayo dapat magsayang ng oras. Kaya nga po bumalik ang Panginoong Hesus para sabihin sa kanila na gawin na nila ang inuutos sa kanila upang mas dumami pa ang magkaroon ng mas malalim na kaugnayan ang mga susunod na henerasyon. Gusto rin po ng ating Panginoon na marami ang maligtas at talikuran na ang pagkakasala. Kaya nga mga kapatid, habang may oras pa o panahon, magsumikapan na po natin na ma-share sa ating pamilya, kaibigan o sa ating kapwa. Sa bawat pag-share po natin ng mabuting balita, ay atin pong napaparangalan ang Ama na nasa langit. Hindi po tayo tinawag dahil tayo po ay qualified, kaya po tayo tinawag dahil mahalaga po tayo sa Kanya at may plano po siya para sa atin. Ngayon, kapatid, kung isa ka sa tinawag para magbahagi ng salita ng ating Panginoon, huwag ka nang magdalawang isip pa para tanggihan ito. Pagkat hindi lahat ay nabibigyan ng opportunity o pagkakataon, kaya kapatid, tatanggapin mo ng buong puso ang hamon na ito sa iyo ngayon na magbahagi ng magandang balita. Ngayon pa lamang ay pinapasalamatan kita dahil ikaw ay kabilang na sa kanyang lingkod. Ang Panginoong Hesus po ay pinadala sa atin ng Diyos Ama para tularan natin upang katulad niya ay makasama rin tayo sa kaharian ng Diyos. Mahirap ang pinagdadaanan ng Panginoong Hesus sa pagpasa niya ng krus at inako niya ang ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Pinapaalala rin po sa verse na ito na hindi po natin dapat masayang ang lahat ng pinaghirapan ng ating Panginoong Hesus. Kapatid,
Huwag po tayo manghinawa na i-share ang mabuting balita upang mas dumami pa ang magkaroon ng tunay na relasyon sa ating Diyos at dumami rin po ang maligtas. Maraming salamat po sa pakikinig ninyo. Bukas po ulit. Abangan niyo po ang mensahe ng ating Panginoon sa ating EDG. God bless po!